Dalawang larawan ang laging laman ng kanyang pitaka. Ang isa ay bago pa, malinaw at makulay. Nakangiti roon ang isang batang lalaki na may biloy sa pisngi at mga matang kumikinang sa tuwa. Si Angelo. Ang kanyang buhay, ang kanyang lakas, ang kanyang lahat. Sa tuwing tinititigan ni Lika ang larawang iyon, isang ngiti ang kusa na lamang sumisilay sa kanyang mga labi. Ito ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw, kung bakit niya tinitiis ang init ng araw, ang usok ng kalsada, at ang pagod ng buong maghapong pagmamaneho. Ngunit ang pangalawang larawan iba ang epekto nito sa kanya. Kupas na ito, may mga lukot sa gilid, at ang kulay ay bahagya ng naglaho. Isang binatang nakangiti rin, halos kapareho ng ngiti ni Angelo, pero ang mga mata nito'y may bahid ng kalungkutan. Kinuha ang litratong iyon 6 na taon na ang nakalilipas, sa gitna ng ingay at liwanag ng isang piyesta sa probinsya. Hindi niya ito kilala noon. Hindi niya alam ang pangalan. Ang alam lang niya, sa isang gabing iyon, sa hindi inaasahang pagkakataon, pinagtagpo sila ng tadhana. Isang pagtatagpong nag-iwan sa kanya ng pinakamahalagang regalo sa buhay, at kasabay nito, ng isang sikretong habang buhay niyang dadalhin. Isang malamig na takot ang gumapang sa dibdib ni Lika. Mabilis niyang isinara ang pitaka at itinago ito sa ilalim ng upuan ng kanyang minamanehong sasakyan. Hindi ito ang oras para mag-isip. Hindi ito ang oras para sa mga multo ng nakaraan. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa dashboard. Isang mensahe mula sa kanyang operator. Lika, nasa The Coffee Bean & Tea Leaf, Thomas Morato, ang bagong client. Ew. Pangalan, Ramon del Rosario. Huwag kang malalate. Huminga siya ng malalim. Ew. Ibig sabihin, mas malaking kita. Ibig sabihin, may pambili siya ng bagong sapatos na goma ni Angelo para sa class nito sa susunod na linggo. Ibig sabihin, kailangan niyang maging mas maingat, mas propesyonal. Okay, baby boy, para sa'yo to, bulong niya sa sarili, habang maingat na iminamanyobra ang sasakyan sa masikip na trapiko ng Quezon Avenue. Tanghaling tapat. Ang sikat ng araw ay tila isang nagbabagang bakal na pumapaso sa bubong ng kotse. Ang tunog ng mga busina ay parang isang sirang plaka na walang katapusan. Ito ang mundo ni Lika. Magulo, maingay, pero dito siya natutong lumaban. Nasa tapat na siya ng isang intersection nang biglang may isang itim na sedan ang mabilis na nag-cut sa kanyang linya. Napapreno siya ng biglaan. Umigkas ang kanyang katawan pasulong, at mabuti na lamang ay nakakapit siyang mabuti sa manibela. Bumusina siya ng malakas, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa inis. Bumukas ang bintana ng sedan at isang lalaki ang dumungaw. Maayos ang porma nito, nakaputing long-sleeve polo na nakatupi hanggang siko, at malinis ang gupit ng buhok. Ngunit ang itsura nito ay kasing init ng panahon. Miss, ano ba ng problema mo? Sigaw nito. Kumunot ang noo ni Lika. Siya pa ngayon ang may problema? Binuksan din niya ang kanyang bintana. Ako pa ang tatanungin mo. Sir, kitang-kita mo namang nakago na ang traffic light, bigla kang sisingit. Bastos ka ba? Tila nagulat ang lalaki sa direktang sagot niya. Bastos. Miss, ikaw ang biglang pumasok sa linya ko. Baka nakakalimutan mong mas malaki ang sasakyan ko. Gusto mo bang magasgasan yan? Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang pisngi. Nanggigigil na ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa manibela. Ang yabang. Akala mo kung sino. Sir, hindi porket mas malaki ang sasakyan mo ay sayo na ang kalsada. At para sabihin ko sayo, fully insured itong sasakyan ko. Kahit anong gasgas ang makuha nito, may sasagot. Ang tanong, yang ugali mo, may insurance ba yan? Nanlaki ang mga mata ng lalaki, hindi makapaniwala sa narinig. Bumusina ang mga sasakyan sa likuran nila. Senyales na kailangan na nilang umusad. Tinitigan siya ng lalaki ng masama, isang tingin na nangangakong hindi pa sila tapos. Itinuro siya nito bago muling isara ang bintana at pinaharurot ang sasakyan. Walang modo, sigaw ni Lika sa papalayong kotse. Hinampas niya ang manibela. Nawala lahat ng pagkakalmado niya. 10 minuto na lang at malalate na siya sa SFE client niya. Nang makarating siya sa tapat ng coffee shop, pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Inayos niya ang kanyang buhok sa salamin, huminga ng malalim, at isinuot ang kanyang propesyonal na ngiti. Trabaho lang, Lika.
Kalimutan mo na iyong mayabang na iyon. Ilang sandali pa, lumabas mula sa coffee shop ang isang lalaki. Nakatalikod dito sa kanya, kausap ang guard sa pinto. Pamilyar ang suot nitong puting polo. Pamilyar ang tindig. Nagsimulang kabahan si Lika, isang masamang kutob ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Huwag po sana. Kahit sino, huwag lang siya. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. At ang mundo ni Lika ay tila huminto sa pag-ikot. Ito nga. Ang lalaking mayabang na nakaengkwentro niya sa kalsada. Ang lalaking sinabihan niya ng bastos. Naglakad ito papalapit sa kanyang sasakyan, abala sa pagtingin sa cellphone, hindi pa siya napapansin. Nang nasa tapat na ito ng pinto sa likuran, itinaas nito ang kanyang tingin. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagkairita sa mukha nito ay napalitan ng pagkabigla. Ang pagkagulat ay napalitan ng hindi makapaniwalang pagkunot ng noo. Tumagal ng ilang segundo ang katahimikan, tanging ang ingay lamang ng mga sasakyan sa Tomas Morato ang maririnig. Binuksan nito ang bibig, tila may sasabihin, ngunit isinara rin itong muli. Sa huli, isang salita lamang ang lumabas sa bibig nito, puno ng pagkamuhi at pagkadismaya. Ikaw. Pinilit ni Lika na panatilihin ang kanyang ngiti, kahit pakiramdam niya ay nag-aapoy ang kanyang buong mukha. Itinago niya ang panggigigil sa likod ng isang matamis, ngunit puno ng sarkasmo na boses. Binuksan niya ang pinto para rito. Ako nga, sir. Welcome po sa biyahe. Hindi maipinta ang mukha ni Ramon habang pinipilit na isinasara ang pinto ng kotse. Isang malakas na kalabog ang nagawa nito, sapat na para makuha ang atensyon ng ilang dumadaan. Ang buong katawan niya ay naninigas sa pinaghalong inis at pagkadismaya. Sa lahat ng driver sa Maynila, bakit ang babaeng ito pa? Ang babaeng walang pakundangan kung makipag-away sa gitna ng kalsada. Ako nga, sir. Welcome po sa biyahe. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang boses nito. Ang sarkasmo ay hindi man lang tinangkang itago. Umupo siya ng tuwid sa likod, ipinag-cross ang mga braso sa dibdib. Pakiramdam niya ay nasukol siya. Gusto niyang bumaba, kanselahin ang biyahe, at maghanap ng ibang masasakyan. Ngunit tiningnan niya ang kanyang relo. Malalate na siya sa family meeting sa San Pablo. Importante iyon. Mas importante kaysa sa pagpatol sa isang driver na mayabang. Saan po tayo, Sir Ramon del Rosario? Tanong ng babae mula sa harap. Ang pagkakasabi nito sa buo niyang pangalan ay may diin, tila isang pang-aasar. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang sariling sumagot ng pabalang. Sa San Pablo, Laguna. I-text ko sa'yo ang eksaktong address. Okay, sir. Nagsimulang umandar ang sasakyan. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa loob. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang nakakairitang tugtog mula sa radyo, isang pipisong na puro na lang ingay at walang lamang lyrics sa pandinig ni Ramon. Napapikit siya. Kaninang umaga lang, sa kanyang klase sa history, buong puso niyang ipinapaliwanag sa kanyang mga estudyante ang kahalagahan ng integridad at katotohanan. Ang kasaysayan ay hindi basta-basta listahan ng mga petsa at pangalan, sabi niya sa mga ito. Ito ay salamin ng ating pagkatao. Itinuturo nito sa atin na ang bawat desisyon, bawat salita ay may bigat. Ang katotohanan at respeto ang pundasyon ng isang maayos na lipunan. At ngayon, heto siya, pasahero ng isang babaeng tila, hindi alam ang ibig sabihin ng salitang respeto. Isang babaeng handang makipagsigawan sa gitna ng kalsada. Ganito klase ng mga tao ang problema sa lipunan, isip niya. Walang disiplina. Hindi na niya natiis ang tugtog. Miss, sabi niya, sinisikap na maging kalmado ang boses. Pwede bang pakihinaan iyang radyo? O kung okay lang, ilipat mo na lang sa news station. Tumingin ito sa kanya mula sa rearview mirror. Nakita niya ang bahagyang pagtaas ng kilay nito. Ayaw niyo po ng music, sir. Mas gugustuhin kong makinig sa balita, sagot niya, malamig. Walang imik na inabot nito ang radyo at inilipat ito. Sa isang iglap, napalitan ang maingay na kanta ng malalim na boses ng isang news anchor. Napanatag ng bahagya si Ramon. Sinandal niya ang kanyang ulo at ipinikit ang mga mata, umaasang matutulog na lang siya sa buong biyahe. Pero hindi siya mapakali. Sinusulyapan niya ang babae sa harap. Ang pangalan nito sa api ay Lika di Makulangan.
Maikli lang ang buhok nito at may ilang hibla na tumatakas mula sa pagkakatali. Simple lang ang suot nitong t-shirt at maong pero malinis. Ang mga braso nito ay payat ngunit mukhang matibay at ang mga kamay ay mahigpit ang kapit sa manibela, alerto sa bawat galaw ng ibang sasakyan. Mayroong determinasyon sa paraan ng pagmamaneho nito. Mabilis pero hindi pa dalos-dalos. Kabisado nito ang bawat liko at kanto. Sa kabila ng pagkainis niya, hindi niya maiwasang aminin sa sarili na magaling itong driver. Nasa flex na sila nang biglang tumunog ang cellphone nito. Inaasahan ni Ramon na sasagutin nito iyon nang may parehong pagkabastos, pero nagulat siya sa biglang pagbabago ng aura nito. Ang kaninang tensyon sa kanyang mga balikat ay tila biglang naglaho. May kinuha itong earpiece mula sa compartment at isinuot iyon bago sagutin ang tawag. Hello! Ang boses nito nagbago. Nawala ang talas, nawala ang sarkasmo. Napalitan iyon ng isang lambing na hindi inaasahan ni Ramon. Isang boses na malambot at puno ng pag-aalala. Oh, baby boy, napatawag ka? Kumusta? Nasa eskwela ka pa ba? Baby boy. Napakunot ang noo ni Ramon. Sinulyapan niya ito sa rearview mirror. Nakita niya ang isang bahagyang ngiti sa mga labi nito, isang ngiti na totoo, hindi tulad ng pilit na ngiting ipinakita nito sa kanya kanina. May sinasabi ang kausap nito sa kabilang linya. Taimtim na nakikinig si Lika, paminsan-minsan ay tumatango na para bang kaharap niya ang kausap. Talaga? Ang galing naman. 5 stars ka na naman kay Teacher Ana mo. Naku, dapat may premyo yan mamaya. Anong gusto ng baby boy ko? Hindi napigilan ni Ramon na makinig. Ang pagkainis na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pagtataka. Para siyang nanonood ng dalawang magkaibang tao sa iisang katawan. Ang matapang at palaban na babae sa intersection ay biglang naglaho, at ang kaharap niya ngayon sa rearview mirror ay isang ina na ang buong mundo ay umiikot sa kanyang anak. Okay, sige na. Magbehave ka dyan, ha? Huwag kang pasaway kay lola mo, patuloy nito, ang boses ay malumanay pa rin. Pauwi na si mama. May dala akong pasalubong sayo. I love you, baby boy. Ibinaba nito ang tawag. Sa isang iglap, bumalik ang katahimikan. Ngunit ngayon, iba na ang bigat nito. Hindi na ito katahimikan ng pagkailang, kundi katahimikang puno ng mga tanong na hindi masabi ni Ramon. Napansin niyang bahagya pa ring nakangiti si Lika habang nakatingin sa daan. Isang ngiting abot hanggang sa mga mata, ang uri ng ngiti na hindi kayang pekin. Nakita ni Ramon ang sarili na pinagmamasdan ang refleksyon nito sa salamin. Nawala ang tigas ng kanyang mukha. Napalitan iyon ng hindi maipaliwanag na lambot, isang bakas ng kaligayahang dulot ng simpleng tawag mula sa anak. Sino ba talaga ang babaeng ito? Paanong ang isang taong may ganito kalambot na puso para sa isang anak ay siya ring taong kayang makipagsagutan ng walang takot? Ang dalawang imahe, ang galit na driver at ang mapagmahal na ina, ay nagtatalo sa isipan ni Ramon. Pinipilit niyang pagtugmain ang mga ito, ngunit hindi niya magawa. Nalampasan na nila ang Thomas exit. Malapit na sila sa San Pablo. Ilang minuto na lang at matatapos na ang biyaheng ito. Matatapos na ang koneksyon nila. Marahil ay hindi na sila magkikita pang muli. At sa hindi malamang dahilan, isang bahagi niya ang ayaw na matapos ang lahat ng may ganitong kabigat na tensyon sa pagitan nila. Binasag niya ang katahimikan. Anak mo. Ang tanong ay lumabas sa kanyang bibig bago pa niya ito mapigilan. Hindi ito kasing lamig ng mga nauna niyang sinabi. May bahid ito ng sinserong pag-uusisa. Nakita niya sa salamin kung paano natigilan si Lika. Ang maliit na ngiti sa labi nito ay biglang naglaho. Bumalik ang pagiging alerto at depensibo sa kanyang mga mata. Tila isang pader ang muling itinayo nito sa pagitan nila. Hindi ito sumagot kaagad. Ikinuyom nito ang mga kamay sa manibela. Para bang ang simpleng tanong na iyon ay isang pag-atake sa kanyang pagkatao. Opo, sagot nito sa wakas, ang boses ay flat at walang emosyon. Naramdaman ni Ramon ang pagbabago. Nagsisi siya kung bakit pa siya nagtanong. Ngunit huli na ang lahat. Guro ka, di ba? Pagpapatuloy niya, sinisikap na ibalik ang gaan ng usapan. Kaya siguro sanay kang mag-obserba.
Hindi mo kailangang maging guro para mapansin ang isang bagay na halata, sagot niya nang hindi nakatingin. May talim sa mga salita nito. Isang talim na nagsasabing wala kang pakialam. Natahimik muli si Ramon. Malinaw ang mensahe. Ayaw nitong pag-usapan ang personal nitong buhay. Lalo na sa kanya. Para sa babaeng ito, siya ang mayabang na customer, ang lalaking humusga sa kanya sa kalsada. At marahil tama ito. Hinusgahan niya nga ito. Ilang minuto pa at lumiko na sila papasok sa isang pamilyar na kalye sa San Pablo. Ito na ang subdivision nila. Diyan lang sa pangatlong bahay sa kaliwa. Yung may puting gate, utos ni Ramon. Tumango si Lika at dahan-dahang itinigil ang sasakyan sa tapat ng bahay. Narinig ni Ramon ang pag-click ng lock, senyales na maaari na siyang bumaba. Kinuha niya ang kanyang bag at wallet. Inabot niya ang bayad, mas malaki ng kaunti sa kung ano ang nasa metro. Salamat, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Hindi kinuha ni Lika ang pera. Nakatingin lang ito ng diretso sa daan. Sakto lang po, sir. Nagulat si Ramon. Walang driver na tumatanggi sa tip. Extra yan. Para sa anak mo. Sa wakas ay lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa, pinaghalong pride, sakit at pagkainis. Kaya ko pong buhayin ang anak ko, sir. Hindi ko kailangan ng limos mula sa mga taong ang tingin sa akin ay isa lang hamak na driver. Pagkasabi niyon, kinuha nito ang eksaktong bayad mula sa kamay niya at muling ibinaling ang tingin sa harap. Natigilan si Ramon. Bawat salita ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay lumiit siya. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa respeto at pag-unawa ay tila nawalan ng saysay. Bumaba siya ng sasakyan ng walang imik. Isinara niya ang pinto, hindi kasing lakas ng kanina, ngunit may bigat pa rin ang pagkatalo. Habang naglalakad siya papasok sa kanilang gate, hindi niya napigilang lumingon. Nandoon pa rin ang sasakyan. Hindi pa ito umaalis. At sa isang iglap, sa bintana sa driver's side, nakita niya si Lika na nakayuko, ang mga balikat nito ay bahagyang nanginginig. Naiwan si Ramon na nakatayo roon, hawak ang susi ng kanilang bahay, habang isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. May anak ka na pala? Ang tanong niya kanina. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano kababaw at gaano kasakit pakinggan ang mga salitang iyon. Hindi iyon isang simpleng tanong. Iyon ay isang paghusga. Lumipas ang ilang araw. Ang mga sumunod na biyahe ni Lika kasama si Ramon del Rosario ay naging isang ehersisyo ng profesionalismo. Nagtayo si Lika ng isang pader na mas mataas at mas matibay pa sa Great Wall of China. Kung dati ay may bahid ng sarkasmo ang kanyang boses, ngayon ay naging purong serbisyo na ito. Good morning, sir. Saan po ang inyong destinasyon ngayon? Pakilagay na lang po ang inyong seatbelt. Nais niyo po ba ng musika o balita? Bawat salita ay maingat na pinipili, bawat galaw ay kalkulado. Hindi na siya tumitingin sa rearview mirror maliban na lang kung kailangan. Para sa kanya, si Ramon ay hindi na ang mayabang na lalaki sa kalsada o ang customer na nanghusga sa kanya. Isa na lang siyang pangalan sa listahan ng kanyang mga kliyente, isang trabahong kailangang tapusin. Huwag mo siyang pansinin, Lika. Huwag kang magpaapekto, paulit-ulit niyang paalala sa sarili. Ngunit sa likod ng pader na iyon, naroon pa rin ang kirot. Ang mga salita nito noong huli silang nagkita sa San Pablo ay tumatak sa kanyang isipan. Hindi ko kailangan ng limos. Naalala niya ang sinabi niya, at habang ipinagmamalaki niya ang kanyang katatagan, isang bahagi niya ang nahihiya sa bigat ng emosyong ipinakita niya. Napansin niyang nagbago rin si Ramon. Wala na ang pagiging arogante. Madalas itong tahimik, nakatingin sa labas ng bintana. Kung minsan ay nahuhuli niya itong sumusulyap sa kanya, ngunit mabilis din itong umiiwas ng tingin kapag nagtatama ang kanilang mga mata. Wala na ring request na ilipat sa news station. Hinahayaan na lang nito kung anuman ang tugtog sa radyo. Ang kanilang mga biyahe ay napuno ng isang mabigat at nakakailang nakatahimikan. Isang Biyernes ng hapon, habang binabagtas nila ang kahabaan ng SLEX pabalik ng Maynila, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang langit na kanina lang ay maaliwalas ay biglang dumilim. Ang mga patak ng ulan ay parang mga batong bumabagsak sa bubong ng sasakyan, at ang mga wiper ay halos hindi makasabay sa pagpunas ng salamin.
At sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, naramdaman ni Lika ang isang kakaibang pagyanig sa sasakyan, sinundan ng isang pamilyar na tunog ng humihilab na gulong. Flat tire. Nako, malas, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang itinabi ang sasakyan sa gilid ng highway. Ang mga sasakyan ay humahagibis sa kanilang tabi, nagtatalsikan ang tubig ulan. Anong nangyari? Tanong ni Ramon mula sa likod, ang boses ay puno ng pag-aalala. Na-flat po tayo, sir, sagot ni Lika, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Huminga siya ng malalim. Okay, Lika, kaya mo to, marunong kang magpalit ng gulong. Tumawag ka na ba ng tulong? Hindi na po kailangan, sir. Kaya ko na po ito. Sandali lang po. Kinuha niya ang kanyang kapote at payong mula sa likuran. Handa na siyang bumaba nang biglang magsalita ulit si Ramon. Teka. Huwag mong sabihing ikaw ang magpapalit niyan sa gitna ng ganito kalakas na ulan. Trabaho ko po ito, sir. Hindi. Delikado. Ako na. Bago pa man makasagot si Lika, binuksan na ni Ramon ang pinto at lumabas. Wala itong payong. Sa isang iglap, basang-basa na ang mamahalin nitong polo at slacks. Sir, ano ba nang ginagawa niyo? Bumalik po kayo sa loob, sigaw ni Lika, sinusundan ito palabas. Saan ang mga gamit? Ang jack at ang spare tire, tanong ni Ramon, hindi pinapansin ang utos niya. Ang boses nito ay matatag, puno ng otoridad. Natigilan si Lika. Nakatayo sila roon sa gitna ng malakas na ulan, ang ingay ng highway ang kanilang musika. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Ramon. Hindi na ito ang aroganteng guro. Ito ay isang lalaking handang madumihan at mabasa para tumulong. Walang nagawa si Lika kundi ituro ang compartment sa likod. Magkasama nilang inilabas ang mga gamit. Pinayungan niya si Ramon habang ito ay nahihirapang kalasin ang mga tornilyo ng gulong. Ang hangin ay malakas, halos ilipad ang payong sa kanyang kamay. Kaya mo pa ba? Tanong niya. Sagot ni Ramon, humihingal. Medyo makunat lang. Sa ilalim ng payong, sa gitna ng unos, nakita ni Lika ang ibang side ni Ramon. Ang mga braso nitong sanay sa pagsusulat sa pisara ay nagkakapasa sa pagpihit ng wrench. Ang malinis nitong mukha ay napuno ng mga talsik ng putik. At sa kabila ng lahat, wala siyang narinig na reklamo. Nang matapos silang magpalit ng gulong, basang-basa na sila at nanginginig sa ginaw. Pumasok sila sa kotse, tumutulo ang tubig mula sa kanilang mga damit. Diretso na po ba tayo, sir? Tanong ni Lika, nagpipigil ng panginginig. Tumingin si Ramon sa kanya. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Hindi. Magkakasakit tayo niyan. Maghanap tayo ng pinakamalapit na lugar kung saan pwede tayong magpatuyo at magkape. Tumango na lang si Lika. Sa susunod na exit, nakakita sila ng isang maliit at simpleng coffee shop. Pumarada siya. Pagpasok nila, lahat ng mata ay napunta sa kanila, 2 basang sisiw na tila naligaw. Umorder si Ramon ng 2 mainit na kape at iniabot ang isa kay Lika. Umupo sila sa isang sulok, malayo sa ibang mga customer. Salamat, sabi ni Lika, ang boses ay mahina. Niyakap niya ang tasa ng kape, ninanamnam ang init nito. Ako dapat ang magpasalamat, sagot ni Ramon, nakatingin sa kanya. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nasa Slex pa rin ako. Umiti lang si Lika. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niyang gumuho ang isang maliit na bahagi ng pader na itinayo niya. Nag-usap sila. Hindi tungkol sa nakaraan, hindi tungkol sa kanilang mga gusot. Nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay, ang hirap ng traffic sa Maynila, ang sarap ng kape sa probinsya, ang mga paborito nilang libro. Nalaman niyang mahilig pala ito sa mga classic novels, habang siya naman ay sa mga mystery thriller. Nawala ang pagkailang. Sa loob ng maliit na coffee shop na iyon, hindi sila ang driver at ang pasahero. Sila ay 2 taong nagkakilala sa hindi inaasahang pagkakataon. Nang tumila ang ulan, bumalik na sila sa sasakyan. Bago pa andarin ni Lika ang makina, napansin niya ang mga kamay ni Ramon sa ibabaw ng dashboard. Puno iyon ng grasa at putik. Kusa siyang kumuha ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bag. Heto, sabi niya, iniaabot ito. Tiningnan ni Ramon ang panyo, pagkatapos ay ang kanyang mga mata. Nag-atubili ito.
Dahan-dahang kinuha ni Lika ang kamay nito at siya na mismo ang nagpunas. Ang balat nito ay magaspang dahil sa trabahong ginawa nito kanina, ngunit may init na gumapang mula sa palad nito papunta sa kanya. Napatingin siya sa mukha nito. Nakatitig din ito sa kanya, ang mga mata ay seryoso. Ang distansya sa pagitan nila ay biglang umikli. Naamoy niya ang banayad na pabango nito na nahaluan ng amoy ng ulan. Naramdaman niya ang pagkabog ng kanyang dibdib, isang kaba na hindi niya maintindihan. Binitiwan niya ang kamay nito at mabilis na umiwas ng tingin, pakiramdam niya ay nag-iinit ang kanyang mga pisngi. Salamat, Lika, sabi ni Ramon, ang boses ay malalim at malambing. Hindi ka naman pala masungit. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya nang hindi niya inaasahan. Napatingin siyang muli rito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ramon, isang ngiti na totoo at walang bahid ng panghusga. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Lika ang pagtibok ng kanyang puso ng lalong mabilis. Ang insidente sa SLEX ang naging tulay na nag-ugnay sa kanila. Ang mga sumunod na biyahe ay hindi na napuno ng nakabibinging katahimikan. Napalitan ito ng mga kwentuhan, tawanan, at paminsan-minsang palitan ng mga sulyap na may mas malalim na kahulugan. Nalaman ni Lika na si Ramon pala ay isang taong may malaking puso para sa edukasyon at sa kanyang mga estudyante. Si Ramon naman ay unti-unting natuklasan ang babaeng nasa likod ng manibela, isang babaeng matatag, may prinsipyo, at higit sa lahat, isang inang gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Hindi na lang sila driver at pasahero. Naging magkaibigan sila. Naging parte na ng routine ni Lika ang mga biyahe nila. At sa kaibuturan ng kanyang puso, inaamin niyang inaabangan na niya ang mga Biyernes ng hapon at Lunes ng umaga. Minsan, hindi na niya kailangan ang appy. Direkta nang nagte-text si Ramon sa kanya para magpabook ng biyahe. Isang hapon, matapos siyang ihatid ni Ramon sa tapat ng apartment niya, nagulat siya nang hindi ito agad umalis. Lika, tawag nito bago pa siya makababa. May gagawin ka ba ngayong gabi? Natigilan si Lika. Wala naman. Susunduin ko lang si Angelo sa bahay ni Mama. Gusto mo sanang kumain sa labas? Bilang pasasalamat sa laging ligtas na biyahe. Napangiti si Lika. Kasama ba yan sa serbisyo, sir? Biro niya. Hindi na, sir, sabi ni Ramon, isang ngiti rin ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mon na lang. At hindi ito serbisyo. Date 2. Naramdaman ni Lika ang pamilyar na pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na iyon. Ang bagay na pareho nilang iniiwasan pero pareho ring nararamdaman. Tumango siya. CJ. Mon. Naging simple lang ang kanilang date. Kumain sila sa isang maliit na karinderya na paborito ni Lika. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagiging isang ina, ang mga kalokohan ni Angelo, at ang mga pangarap niya para sa bata. Si Ramon naman ay nakinig ng buong atensyon, ang mga mata nito ay hindi nawawala sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Lika na may isang taong nakikita siya, hindi bilang isang driver, hindi bilang isang single mother, kundi bilang si Lika. Isang babae. Ang pagkakaibigan ay lumalim at naging pag-ibig. Naging sila. Ang bawat araw ay tila isang panaginip para kay Lika. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Sa piling ni Mon, pakiramdam niya ay buo siya. Pakiramdam niya ay ligtas siya. At sa unang pagkakataon, naisip niya ang isang kinabukasan na kasama ito. Isang Biyernes, nagpasya siyang umuwi sa San Pablo. Hindi para magtrabaho, kundi para dalawin ang kanyang pamilya. Isinama niya si Angelo. Miss na niya ang kanyang anak na pansamantalang inaalagaan ng kanyang ina habang siya ay nagtatrabaho sa Maynila. Ma, uuwi po kami ni Angelo dyan sa weekend, sabi niya sa ina sa telepono. Naku, mabuti naman, anak. Para makita mo na rin itong pinsan mong si Brenda. Dumating kahapon. Dito muna raw titira habang naghahanap ng trabaho. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Lika. Brenda. Ang pangalang iyon ay katumbas ng gulo. Si Brenda ang kanyang pinsang buo na mula pagkabata ay laging may inggit sa kanya. Si Brenda ang tipo ng tao na masaya kapag nakakakita ng kapighatian ng iba. Pinilit niyang huwag magpaapekto. Ah, ganoon po ba? Sige po, Mikey.
Pagdating nila sa San Pablo, ang saya na nararamdaman ni Lika habang yakap-yakap si Angelo ay agad na naglaho nang makita niya si Brenda na nakatayo sa may pintuan, nakapamiwang at tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Aba, tingnan mo nga naman. Umuwi na pala ang reyna ng Maynila, sabi ni Brenda, ang boses ay puno ng lason. Brenda, bati ni Lika, sinisikap na maging formal. Kamusta ang buhay, driver? Masarap ba ang usok ng EDSA? Pang-aasar pa nito. Hindi na lang pinansin ni Lika ang pinsan. Itinoon niya ang kanyang atensyon kay Angelo. Baby boy, halika, pasok na tayo sa loob. Magmano ka kay Lola. Masayang tumakbo si Angelo papasok. Ngunit bago pa man makasunod si Lika, hinarang siya ni Brenda. Teka lang, sabi nito, ang mga mata ay nanliliit. Balita ko, may bago ka raw manliligaw na taga dito rin. Teacher daw. Natigilan si Lika. Paano nito nalaman? Malamang ay sa mga tsismosa nilang kapitbahay. Huwag mong intindihin ang buhay ko, Brenda. Umisi si Brenda, isang ngising nakakakilabot. Bakit naman hindi? Interesado ako. Lalo na kung mayaman. Baka naman pwede mong ipasa sa akin kapag pinagsawaan mo na. Wala kang galang, mariing sabi ni Lika. Galang, tumawa si Brenda. Ikaw pa ang may ganang magsalita ng ganyan? Ikaw na umuwi dito 6 na taon na ang nakalipas na may daladalang kahihiyan. Huminga ng malalim si Lika. Ayaw niyang pumatol. Ayaw niyang masira ang masaya sana niyang pag-uwi. Aalis na sana siya nang magsalita ulit si Brenda, sa isang boses na halos pabulong ngunit puno ng panganib. Alam mo, Lika, pamilyar sa akin yung kwento mo. Isang teacher na taga San Pablo. May kaya sa buhay kamukha ba niya yung alam mo na? Yung tatay ni Angelo. Sa isang iglap, ang lahat ng hangin ay tila nawala sa mga baga ni Lika. Ang mga binti niya ay nanlambot. Tumingin siya kay Brenda, ang mga mata niya ay puno ng takot. Alam nito. Paano? Ang ngisi sa labi ni Brenda ay lalong lumawak. Nakita nito ang epekto ng kanyang mga salita. Huwag kang mag-alala, bulong ni Brenda, habang tinatapik siya sa balikat na para bang sila ay matalik na magkaibigan. Sikreto lang natin to, sa ngayon. Pumasok si Brenda sa loob ng bahay, iniwan si Lika na nakatayo sa labas, nanginginig, habang ang anino ng nakaraan ay muling bumabalot sa maningning na pag-asang kanyang pinanghahawakan. Buong weekend, sinubukan ni Ramon na tawagan si Lika, ngunit laging unattended ang cellphone nito. Nag-text siya, nag-iwan ng mga mensahe, ngunit wala siyang natanggap na kahit anong sagot. Nagsimula siyang mag-alala. Hindi ganito si Lika. Kahit gaano ito kabisi, lagi itong gumagawa ng paraan para sumagot. Baka abala lang sa pamilya, pagpapakalma niya sa sarili. O baka mahina ang signal sa probinsya. Ngunit may isang bahagi sa kanya na hindi mapakali. Ang huli nilang pag-uusap ay puno ng saya at mga plano para sa susunod nilang pagkikita. At ngayon, bigla na lang itong nawala na parang bula. Dahil linggo naman at wala siyang masyadong ginagawa, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Bakit hindi ko siya puntahan? Alam niya kung saang barangay sa San Pablo nakatira si Lika. Minsan itong naikwento sa kanya. Isang sorpresa. Siguradong matutuwa ito. Habang nagmamaneho papuntang San Pablo, hindi niya maiwasang mapangiti. Iniisip niya ang magiging reaksyon ni Lika kapag nakita siya sa tapat ng bahay nito. Mahal niya ang babaeng iyon. At handa siyang ipakilala ito sa kanyang pamilya sa lalong madaling panahon. Sa bahay ng mga Del Rosario, abala ang kanyang ina sa paghahanda ng pananghalian. Kasama nito ang isang matandang kapitbahay, si Aling Nena, nakatulong nito sa pagluluto. O, Mon, anak, napauwi ka, bati ng ina, hinalikan siya sa pisngi. Tamang-tama ang dating mo. Halika, kumain ka muna. Mamaya na po, may pupuntahan lang po ako sandali. Saan ka naman pupunta? Dadalawin ko lang po si Lika, sagot niya, hindi maitago ang ngiti. Napatigil sa paghihiwa ng sibuyas ang kanyang ina. Lika? Sinong Lika? Si Lika di Makulangan po. Yung girlfriend ko po. Nagkatinginan ang kanyang ina at si Aling Nena. Isang tingin na puno ng kahulugan. Di Makulangan, ulit ng kanyang ina, tila inaalala ang pangalan. Taga rito lang ba yan? Opo.
Dito lang po sa kabilang barangay. Biglang nagsalita si Aling Nena. Naku, Doña Elena, hindi ba't yan yung pamilya ng mga Dimakulangan na alam mo na? Yung anak nilang dalaga na umalis papuntang Maynila pagkatapos ng piyesta 6 na taon na ang nakalipas. Yung nabuntis na walang asawa? Natigilan si Ramon. Ano po? Tinakpan ng kanyang ina ang bibig ni Aling Nena. Nena, ano ka ba naman? Huwag kang ang maingay. Ngunit huli na ang lahat. Narinig na ni Ramon. Ano po yun, ma? Anong sinasabi ni Aling Nena? Napabuntong hininga ang kanyang ina. Hayaan mo na yun, anak. Mga tsismis lang ng matatanda. Hindi, ma, gusto kong malaman. Walang nagawa ang ina kundi magkwento. Naikwento nito ang tungkol sa pamilya Dimakulangan, isang simpleng pamilya sa kanilang bayan. Naikwento nito ang anak na si Lika, isang mabait at masipag na dalaga. At naikwento nito ang nangyari pagkatapos ng isang piyesta, kung paano biglang umalis si Lika papuntang Maynila, at ang mga kumalat na balita na nagdadalang tao raw ito. Kawawang bata yun, sabi ng ina niya. Hindi naman namin alam kung totoo. Pero pagkatapos noon, hindi na siya masyadong umuwi dito. Parang may kung anong malamig na bagay ang bumalot sa puso ni Ramon. Naalala niya ang pag-uusap nila ni Lika sa telepono at ang boses ng isang batang lalaki. May anak ka na pala? Ang tanong niya noon na sinagot nito ng pagkainis. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit. Ngunit hindi iyon ang gumugulo sa kanyang isipan. Ang tanong ay, bakit hindi ito sinabi sa kanya ni Lika? Nagtitiwala siya rito. Akala niya ay wala silang inililihim sa isa't isa. Sa kabila ng nalaman, nagdesisyon pa rin siyang puntahan si Lika. Kailangan nilang mag-usap. Kailangan niyang marinig ang lahat mula mismo sa bibig nito. Nang matunton niya ang bahay ng mga Dimakulangan, isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento, nakita niya si Lika sa may hardin, kausap ang isang babaeng hindi niya kilala. Nakatalikod si Lika sa kanya. Bumaba siya ng sasakyan, dala ang isang maliit na baukwet ng bulaklak na binili niya kanina. Ngunit bago pa siya makalapit, narinig niya ang boses ng babaeng kausap ni Lika. 100,000, Lika. Iyon ang presyo ng katahimikan ko. Ibigay mo sa akin yon at mananatiling sikreto ang lahat. Isipin mo, kapag nalaman ng mahal mong titser na may anak ka sa pagkadalaga, sa tingin mo ba ay mananatili pa siya sa iyo? Nanigas si Ramon sa kanyang kinatatayuan. Ang baukwet ng bulaklak ay halos mabitawan niya. Lumingon si Lika at ang mukha nito ay puno ng galit at desperasyon. Hindi ko gagawin yan, Brenda. Nang mga sandaling iyon, napansin ni Brenda ang pagdating ni Ramon. Ang pagkagulat sa mukha nito ay agad napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Oh, tingnan mo nga naman, sabi ni Brenda, ang boses ay biglang naging malambing. Bisita pala tayo. Halika, sir, pasok po kayo. Lumapit si Ramon, ang mga mata niya ay nakatuon kay Lika, na ngayon ay namumutla at hindi makapagsalita. Itinago niya ang bulaklak sa kanyang likuran. Magandang hapon po, bati ni Ramon, sinisikap na maging kalmado. Ipinakilala niya ang kanyang sarili. Ako po si Ramon del Rosario. Ang ngiti sa labi ni Brenda ay lalong lumawak. Tiningnan nito si Ramon mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang bawat detalye. Del Rosario, sabi nito, dahan-dahan, na para bang ninanamnam ang bawat pantig. Parang pamilyar ang apelyido mo, sir. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay Lika. Ang mga salita ni Brenda ay umalinggaw sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. 100,000. Iyon ang presyo ng katahimikan ko. Pagkaalis ni Ramon noong linggong iyon, agad siyang hinarap ni Brenda. Wala nang paligoy-ligoy. Nakita mo na. Ang gwapo ng bago mo, Lika. At mukhang mayaman, sabi nito habang binibilang ang mga daliri. Mukhang kayang-kaya niyang maglabas ng 100,000 para sa iyo. O baka naman, ikaw na lang ang magbigay sa akin. Para hindi na siya maabala. Wala akong ganoong kalaking pera, Brenda. At tigilan mo na to, pakiusap ni Lika, ang boses ay nanginginig. Wala kang pera, tumawa si Brenda. E di gumawa ka ng paraan. O gusto mong ako ang gumawa ng paraan para sa iyo? Isang tawag ko lang sa mahal mong titser, tapos ang maliligayang araw mo. Araw-araw, tila isang buwitre si Brenda na nag-aabang sa kanya. Panay ang text.
Panay ang tawag. Bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagdudulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Hindi na siya makakain. Hindi na siya makatulog ng maayos. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot at pag-aalala. Nang bumalik siya sa Maynila, sinubukan niyang maging normal sa harap ni Ramon. Ngumiti siya, nakipagkwentuhan, ngunit sa loob niya, unti-unti siyang naupos. Nahahalata ito ni Ramon. May problema ba, Lika? Tanong nito isang gabi habang magkasama sila. Ang tahimik mo nitong mga nakaraang araw. Wala. Pagod lang siguro sa biyahe, pagsisinungaling niya habang iniiwasan ang mga mata nito. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang isigaw ang lahat. Ngunit paano? Paano niya sisimulan? Mon, may anak ako. At ikaw ang ama. At ngayon, ang pinsan ko ay tinatakot ako na sisirain niya tayo kapag hindi ako nagbigay ng pera. Para itong isang plot ng isang murang teleserye. Hindi siya paniniwalaan ni Ramon. O kung maniwala man ito, ano ang magiging reaksyon nito? Baka isipin nitong kasabwat siya ni Brenda sa isang malaking panloloko. Ang takot na iwanan siya ni Ramon ay mas matindi kaysa sa takot niya kay Brenda. Kaya pinili niyang manahimik. Sinubukan niyang mag-ipon. Tiningnan niya ang kanyang passbook. 20 mil. Iyon lang ang lahat ng naipon niya sa loob ng ilang taon. Malayo sa hinihingi ni Brenda. Nag-apply siya ng loan sa kumpanyang pinapasukan, ngunit tinanggihan siya. Nagbaka sakali siyang mangutang sa mga kaibigan, ngunit wala ring may kakayahang magpahiram ng ganoong kalaking halaga. Isang gabi, habang nakahiga sa kanyang kama at nakatitig sa kisame, naramdaman niya ang unti-unting pagpatak ng kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay wala na siyang matatakbuhan. Nasa isang sulok siya, at ang mga pader ay papalapit ng papalapit. Napabangon siya at binuksan ang kanyang lumang bowl. Nandoon ang lahat ng alaala niya kay Angelo, ang una nitong sapatos, ang paborito nitong laruan, ang mga guhit nito. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nandoon ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Nasa loob ang isang kupas na litrato ni Ramon na kuha sa piyesta, ang sulat na hindi niya naipadala, at ang isang resibo. Resibo mula sa isang 24-hour convenience store. Petsa, 6 na taon na ang nakalilipas, isang araw pagkatapos ng piyesta. Ito ang resibo ng pregnancy test na binili niya. Ang resibong nagpatunay ng lahat. Itinago niya ito, hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil ito ang tanging pisikal na ebidensya ng gabing nagbago ng kanyang buhay. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text mula kay Brenda. Kamusta na ang pera ko, pinsan? Naiinip na ako. Napapikit si Lika. Hindi na niya kaya. Nag-reply siya. Wala akong pera, Brenda. Patawarin mo ako. Agad na tumawag si Brenda. Sinagot ito ni Lika. Anong wala kang pera? Sigaw nito mula sa kabilang linya. Huwag mo akong ginagago, Lika. Alam kong mayroon kang itinatago. Wala talaga. Maniwala ka. Ayaw mong maniwala, ha? Sabi ni Brenda, ang boses ay biglang naging malamig at mapanganib. CJ, binigyan kita ng pagkakataon. Tinanggihan mo. Ako na ang bahala. Bago pa man makasagot si Lika, ibinaba na ni Brenda ang telepono. Kinabahan si Lika. Anong gagawin ni Brenda? Kinabukasan, habang nasa biyahe sila ni Ramon, masaya itong nagkukwento tungkol sa isang project na ginagawa ng kanyang mga estudyante. Si Lika naman ay hindi mapakali. Bawat minuto ay tinitingnan niya ang kanyang cellphone, nag-aabang sa kung ano ang susunod na mangyayari. Habang papalapit sila sa apartment ni Lika, nakaramdam siya ng bahagyang kapanatagan. Isang araw na naman ang lumipas na walang nangyari. Baka naman nananakot lang si Brenda. Salamat sa paghatid, Mon, sabi ni Lika, pilit na ngumingiti. Walang anuman, sagot ni Ramon, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Lika, mahal na mahal kita. Nang mga sandaling iyon, gusto nang sabihin ni Lika ang lahat. Handa na siyang ipagtapat ang sikreto niya. Handa na siyang harapin ang anumang kahinatnan. Ngunit bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig, tumunog ang cellphone niya. Isang mensahe. Mula kay Brenda. Binuksan niya ito, nanginginig ang mga kamay. Bukas.
Huling araw mo na para magdesisyon. At sa ilalim ng mensahe, mayroong isang attachment. Isang larawan. Ang kupas na larawan ni Ramon nakuha sa piyesta. Ang larawang itinago niya sa loob ng 6 na taon. Ang larawang nasa loob ng bowl niya. Paano? Paano ito nakuha ni Brenda? Ang ibig sabihin, pinakialaman ni Brenda ang mga gamit niya. Hinalughog nito ang pinakapribado niyang pag-aari. Ang takot na nararamdaman ni Lika ay biglang napalitan ng isang umaapaw na galit. Pero kasabay ng galit na iyon, ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan, kung nakuha ni Brenda ang litrato, ano pa ang kaya nitong gawin? Kinabukasan, hindi pumasok sa trabaho si Ramon. Maaga pa lang ay nag-text na siya sa kanyang principal, nagsasabing mayroon siyang family emergency. Ang totoo, hindi niya kayang magturo. Ang isipan niya ay gulong-gulo. Ang litratong ipinadala sa kanya ni Brenda kagabi ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Good morning, Sir Ramon. Pasensya na po sa abala. Bilang pinsan ni Lika, nag-aalala lang po ako sa inyo. May kailangan po kayong malaman. Pwede po ba tayong magkita? Iyon ang mensahe ni Brenda, kasama ang litrato ni Lika at Angelo. Isang litratong masaya, ngunit para kay Ramon, isa itong simbolo ng isang malaking kasinungalingan. Pumayag siyang makipagkita. Kailangan niya ng mga sagot. Kahit gaano pa kasakit ang mga ito. Nagkita sila sa isang coffee shop sa San Pablo, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan ni Lika. Pagdating ni Ramon, nandoon na si Brenda, nakaupo sa isang sulok. Ang itsura nito ay maamo, ang mga mata ay nagpapanggap na puno ng lungkot at pag-aalala. Salamat sa pagdating, Sir Ramon, sabi nito, ang boses ay mahina. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Simulan mo sa umpisa, sabi ni Ramon, ang boses ay malamig at walang emosyon. At huwag mo na akong tawaging Sir. Ramon na lang. Tumango si Brenda at huminga ng malalim, na para bang naghahanda para sa isang mahirap na pag-amin. Ramon, ayoko sanang manghimasok sa inyo ni Lika. Mahal ko ang pinsan ko. Pero mas mahal ko ang katotohanan. At hindi ko kayang makita na may isang mabuting taong tulad mo na naluloko. Napakuyom si Ramon ng kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Anong ibig mong sabihin? Si Lika, ginagamit ka lang niya. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Ramon. Ngunit hindi siya nagsalita. Hinayaan niya si Brenda na ipagpatuloy ang kanyang lason. 6 na taon na ang nakalilipas, pagsisimula ni Brenda, ang mga mata ay nakatingin sa malayo, na para bang inaalala ang isang masakit na nakaraan. Sa piyesta ng ating bayan. Lasing na lasing ka raw noon, sabi ng mga nakakita. May problema ka raw sa pamilya mo. At si Lika, nandoon siya. Nakita ka niya. Alam mo, matagal na niyang pangarap na makaahon sa hirap. At nang makita ka niya, isang Del Rosario, na nag-iisa at mukhang walang kamalay-malay, nakita niya ang isang oportunidad. Hindi makapaniwala si Ramon sa kanyang naririnig. Ang Lika na kilala niya ay hindi ganoon. Ngunit ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, ang paglilihim nito tungkol sa anak, ang biglaang pagkailang, ang mga hindi masagot na tanong. Sinamantala kanya, Ramon, patuloy ni Brenda, at ngayon, may mga huwad na luha nang namumuo sa kanyang mga mata. At ang resulta ng gabing iyon ay si Angelo. Pagkatapos noon, umalis siya. Pumunta sa Maynila. At ngayon, pagkatapos ng 6 na taon, bumalik siya. At sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, kayo ulit ang nagkita. Sa tingin mo ba, coincidence lang ang lahat ng iyon? Ipinatong ni Brenda ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Ramon. Hindi, Ramon. Plinano niya ito. Nalaman niyang bumalik ka na dito para magturo. Sinundan ka niya. Ang pagiging driver niya, paraan niya iyon para mapalapit sa iyo ulit. Para tapusin ang nasimulan niya. Ang makuha ang pera at buhay na sa tingin niya ay nararapat para sa kanya. Parang pinipiga ang puso ni Ramon. Ang sakit ay napakalaki, napakabigat. Tila ang buong mundong binuo nila ni Lika ay gumuho sa isang iglap. Ang mga alaala nila, ang tawanan, ang mga kwentuhan, ang mga halik, lahat ay nabahira na ngayon ng laso ng pagdududa. Kasinungalingan ba ang lahat? Paano ako makakasiguro na nagsasabi ka ng totoo? Tanong ni Ramon, ang boses ay garalgal. Ngumiti si Brenda ng mapait.
Inilabas nito ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang litrato. Ang kupas na litrato ni Ramon nakuha sa piyesta. Tingnan mo, sabi ni Brenda. Itinago pa niya ang litrato mo sa loob ng 6 na taon. Hindi bilang isang alaala ng pag-ibig, Ramon, kundi bilang isang ebidensya. Isang resibo ng kanyang pinakaunang tagumpay. Sa puntong iyon, wala nang masabi si Ramon. Ang litrato ang huling patunay na kailangan niya. Ang litratong iyon, na dapat ay simbolo ng isang nakalimutang gabi, ay naging simbolo na ngayon ng isang malaking panloloko. Tumayo siya. Salamat sa impormasyon, Brenda. Ramon, saan ka pupunta? Hindi siya sumagot. Naglakad siya palabas ng coffee shop, ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Ang galit at sakit ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Isang imahe lang ang nasa kanyang isipan, ang nakangiting mukha ni Lika. Isang ngiting ngayon ay alam na niyang isang maskara lamang. Sumakay siya sa kanyang kotse. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak ang manibela. Hindi siya umuwi. Hindi siya pumunta sa eskwelahan. Isa lang ang destinasyon niya. Ang apartment ni Lika sa Maynila. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa bibig nito. Kailangan niyang makita kung paano nito ipagtatanggol ang sarili sa harap ng isang kasinungalingang siya mismo ang gumawa. Habang tinatahak niya ang SLEX, ang daan na dati ay puno ng masasayang alaala nila ni Lika, ngayon ay naging isang daan patungo sa katapusan. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay 1 kilometrong papalayo sa babaeng minahal niya at papalapit sa babaeng sumira ng kanyang tiwala. Buong araw ay hindi mapakali si Lika. Hindi siya tinantanan ng masamang kutob. Matapos ang huling text ni Brenda, wala na siyang narinig mula rito. Ang katahimikan ay mas nakakabingi at mas nakakatakot kaysa sa mga banta nito. Tinawagan niya si Mon ng ilang beses, ngunit hindi ito sumasagot. Nag-text siya, ngunit walang reply. Ang pag-aalala sa kanyang dibdib ay unti-unting lumalaki. Gabi na nang matapos ang kanyang huling biyahe. Pagod ang kanyang katawan, ngunit mas pagod ang kanyang isipan. Ang tanging gusto na lang niya ay umuwi, yakapin ang unan, at kalimutan kahit sandali ang lahat ng problema. Pagdating niya sa tapat ng kanyang apartment building, nakita niya ang isang pamilyar na itim na sedan na nakaparada sa kabilang kalsada. Ang kotse ni Mon. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nandito si Mon. Gusto siyang sorpresahin. Ang lahat ng kanyang pag-aalala ay biglang napalitan ng tuwa at ginhawa. Marahil ay mali ang kanyang kutob. Marahil ay okay lang ang lahat. Halos patakbo siyang umakyat sa kanyang apartment sa 2nd palapag. Habang papalapit siya sa kanyang pinto, napansin niyang bahagya itong nakaawang. Kinabahan siya. Hindi niya iniiwang bukas ang pinto. Dahan-dahan niyang itinulak iyon. At doon, sa gitna ng kanyang maliit na sala, nakatayo si Mon. Nakatalikod dito sa kanya, nakatingin sa bintana. Ang tindig nito ay matigas. Ang buong silid ay nababalot ng isang nakakakilabot na lamig. Mon, tawag niya, ang boses ay mahina. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka man lang nag-text? Dahan-dahan itong lumingon. At sa sandaling iyon, alam na ni Lika na mali ang lahat. Ang mukha ni Mon ay isang maskara ng galit at sakit. Ang mga mata nitong dati ay puno ng pagmamahal ay ngayon ay puno ng isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, pagkamuhi. Wala itong imik. Tinititigan lang siya nito na para bang isa siyang karimarimarim na bagay. Mon, anong nangyari? May problema ba? Tanong ni Lika, lumalapit dito. Humakbang si Mon paatras, na para bang nandidiri sa kanya. Huwag kang lalapit sa akin. Ang mga salita nito ay parang yelo na tumusok sa kanyang puso. Bakit? Anong nagawa ko? Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Mon. Anong nagawa mo? Yan din ang tanong ko sa'yo, Lika. Anong nagawa mo sa akin? Hindi maintindihan ni Lika. Hindi kita maintindihan, Mon. Huwag mo na akong tawaging Mon, sigaw nito, ang boses ay umalingaw sa buong silid. Hindi mo alam kung gaano kasuklam-suklam pakinggan ang pangalan ko kapag galing sa bibig ng isang sinungaling na tulad mo. Sinungaling! Ang salitang iyon ay tumama sa kanya ng buong lakas. Alam na nito. Paano? Si Brenda. Walang duda.
Magpaliwanag ako, sabi ni Lika, ang boses ay nanginginig. Pakinggan mo muna ako, Li. Magpapaliwanag? Ano pa ang ipapaliwanag mo? Inilabas ni Mon ang kanyang cellphone at ibinato ito sa maliit na mesa. Nasa screen ang litrato nila ni Angelo. Ito ba? Ipaliwanag mo kung bakit mo ito itinago sa akin. O baka naman ipapaliwanag mo kung paano mo ako sinundan? Kung paano mo plinano ang lahat ng ito. Hindi totoo yan, sigaw ni Lika, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ko plinano ang kahit ano. Talaga, tanong ni Mon, ang boses ay puno ng sarkasmo. Hindi mo plinano. Kaya pala sa dinami-dami ng driver sa Maynila, ikaw pa ang napunta sa akin. Coincidence? O baka naman itinago mo pa ang litrato ko sa loob ng 6 na taon para lang may magamit kang alas kapag dumating ang tamang panahon. Gumuho ang mundo ni Lika. Ang bersyon ng kwento na narinig ni Mon ay ang pinakamasama, pinakamalupit na bersyon. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay nagkakatotoo. Hindi ganoon yun, Mon, pakinggan mo ako, parang awa mo na, pagmamakaawa niya, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Sinubukan niyang lumapit, ngunit muli itong umatras. Huwag na, Lika. Tapos na ako sa pakikinig sa mga kasinungalingan mo. Nabulag ako. Nabulag ako sa pag-aakalang iba ka. Natotoo ka. Pero pare-pareho lang pala kayo. Lahat gagawin para sa pera. Hindi pera ang habol ko sa'yo. Kung hindi pera, ano? Ano ang gusto mo? Sabihin mo. Hindi na niya kaya. Ang sakit ay napakalaki. Ikaw, bulong niya, ang boses ay halos hindi na marinig. Ikaw ang gusto ko. Tumawa si Mon, ngunit ang tawa nito ay walang saya. Ito ay tawa ng isang taong nasaktan ng sobra. Ako. O ang buhay na kaya kong ibigay sa'yo. Tapos na tayo, Lika. Sana makuha mo ang gusto mo. Pagkasabi noon, tumalikod si Mon at naglakad papunta sa pinto. Bawat hakbang nito palayo ay parang isang punyal na sumasaksak sa puso ni Lika. Mon, huwag gi. Pakiusap niya. Huwag mo akong iwan. Huminto ito sa may pinto ngunit hindi lumingon. Sana hindi na lang kita nakilala. At isinara nito ang pinto. Ang malakas na kalabog ay hudyat ng pagtatapos ng lahat. Naiwan si Lika na nakatayo sa gitna ng silid, hindi makagalaw. Ilang sandali siyang nakatitig lang sa saradong pinto, umaasang babalik ito, umaasang isang masamang panaginip lang ang lahat. Ngunit hindi ito bumalik. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Napaluhod siya sa sahig. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi na niya makayanan. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit, pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Ang pader na matagal niyang itinayo ay tuluyan ng gumuho at sa ilalim ng mga guho, naiwan siyang durog na durog. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas mula roon ang kanyang anak, si Angelo, na nagising sa kanilang sigawan. Nakapantulog ito at kinukusot pa ang mga mata. Mama, tanong ng bata, ang boses ay puno ng pag-aalala. Lelvi, are you crying? Nasaan na po si Tito Mon? Tumingala si Lika, ang mukha niya ay basang-basa ng luha. Nakita niya ang kanyang anak, ang tanging bagay na natitira sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit, habang ang mga salitang "Nasaan na po si Tito Mon" ay paulit-ulit na tumatark sa kanyang wasak na puso. Bumalik si Ramon sa San Pablo na may daladalang bigat sa kanyang dibdib, isang bigat na mas masahol pa sa galit. Ito ay ang bigat ng kawalan. Akala niya, kapag nakaharap na niya si Lika at naisambulat ang lahat ng kanyang galit, makakaramdam siya ng kaluwagan. Ngunit nagkamali siya. Walang kaluwagan. Tanging isang malalim at umaalingaw na kahungkagan ang natira. Sinubukan niyang bumalik sa kanyang normal na buhay. Pumasok siya sa eskwelahan kinabukasan, dala ang kanyang mga libro at lesson plan, suot ang kanyang propesyonal na ngiti. Ngunit isa lang itong maskara. Habang nakatayo siya sa harap ng kanyang klase, nagpapaliwanag tungkol sa mga bayaning lumaban para sa katotohanan, ang mga salita ay tila walang kabuluhan. Ang boses niya ay parang galing sa ibang tao. Sa kanyang isipan, hindi ang mga mukha ng kanyang mga estudyante ang nakikita niya, kundi ang mukha ni Lika, basang-basa ng luha, puno ng sakit at pagkalito. Hindi totoo yan, Mon, pakinggan mo ako.
Napahigpit ang hawak niya sa chalk na hawak niya. Nabasag ito. Napatingin sa kanya ang kanyang mga estudyante. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng isa. Tumango lang si Ramon at kumuha ng bagong chalk. Pasensya na. Ituloy natin. Ngunit hindi na niya maibalik ang kanyang konsentrasyon. Ang bawat salita tungkol sa integridad ay parang isang sampal sa kanyang sarili. Ang bawat aral tungkol sa hustisya ay parang isang akusasyon. Hinusgahan niya si Lika ng walang pag-aalinlangan. Ipinataw niya ang sentensya nang hindi man lang pinakinggan ang panig nito. Dahil ba iyon sa nasaktan ang kanyang pride? O dahil mas madaling maniwala sa isang masamang kwento kaysa harapin ang isang komplikadong katotohanan? Nang gabing iyon, sa kanyang silid, sinubukan niyang aliwin ang sarili. Nagbukas siya ng isang bote ng beer, umaasang papatayin ito ang mga alaalang bumabagabag sa kanya. Ngunit habang lumalalim ang gabi, lalo lang lumilinaw ang mga imahe. Ang tawa ni Lika habang kumakain sila sa karinderya. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya habang nagpapalit sila ng gulong sa gitna ng ulan. Ang lambot ng kamay nito nang punasan nito ang grasa sa kanyang palad. Kasinungalingan ba ang lahat ng iyon? Napapikit siya, sinasapo ang kanyang ulo. At sa gitna ng kalasingan at pagkalito, isang bagong alaala ang biglang sumulpot mula sa kadiliman ng kanyang isipan. Isang pira-pirasong alaala mula sa gabing matagal na niyang kinalimutan. Ang ingay ng piyesta. Ang mga kumukutitap na ilaw. Ang pakiramdam ng pagkahilo. Isang away sa pagitan niya at ng kanyang ama. At pagkatapos, ang pag-iisa sa isang madilim na sulok, hawak ang isang bote ng alak. At isang boses. Isang boses ng isang dalaga. Uminom ka muna ng tubig, sabi ng boses. Mukhang marami kang problema. Isang baso ng tubig ang iniabot sa kanya. Isang mukha na puno ng pag-aalala. Hindi niya maaninag ng malinaw, ngunit naramdaman niya ang kabaitan. Ang sinseridad. Iyon ba si Lika? Ang alaala ay malabo, ngunit ang pakiramdam ay totoo. Hindi iyon ang kilos ng isang taong may masamang balak. Iyon ang kilos ng isang taong may malasakit. Kinabukasan, nakita siya ng kanyang ina na nakaupo sa sala, tulala, may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Anak, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Doña Elena, umupo sa tabi niya. Simula nang umuwi ka kahapon, parang wala ka sa sarili. Nag-away ba kayo ni Lika? Napatingin si Ramon sa kanyang ina. Wala na po kami, ma. Nagulat ang kanyang ina. Ano? Bakit? Anong nangyari? Akala ko ba ay seryoso ka sa batang iyon? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ramon. Akala ko rin po. Pero niloko niya lang pala ako, ma, may mga bagay siyang inilihim sa akin. Kumunot ang noo ng kanyang ina. Inilihim? Tulad ng ano? Na may anak siya. Mon, hindi iyon sekreto. Marami ang nakakaalam niyan dito sa atin. Ang tanong, bakit iyon naging basehan para iwan mo siya? Hindi lang po iyon, ma, ang buong pagkakakilala namin isa palang malaking plano. Plano, lalong naguluhan si Doña Elena. Anak, hindi ko maintindihan. Pero isa lang ang alam ko. Napakabait na bata niya ni Lika. Alam mo ba, siya pa nga ang tumulong sa'yo nung gabing lasing na lasing ka dahil sa pag-aaway natin ng papa mo. Natigilan si Ramon. Ang pira-pirasong alaala. Ang boses. Ang baso ng tubig. Itinuro niya ang kanyang sarili. Sa akin po. Tinulungan niya ako. Sagot ng kanyang ina, walang kamalay-malay sa bigat ng kanyang mga salita. Nakita ka raw niya sa isang sulok, halos hindi na makatayo. Siya pa ang kumuha ng tubig para sa iyo at tumawag ng tricycle para maihatid ka malapit sa atin. Ikinuwento pa nga sa akin ni Aling Nena kinabukasan. Kung ibang tao raw ang nakakita sa iyo, baka kung ano na ang nangyari sa iyo. Parang isang malakas na kulog ang narinig ni Ramon. Ang bawat salita ng kanyang ina ay direktang sumasalungat sa kwento ni Brenda. Sabi ni Brenda, sinamantala siya ni Lika. Sabi ng ina niya, tinulungan siya ni Lika. Sabi ni Brenda, plinano ni Lika ang lahat. Sabi ng ina niya, nagmagandang loob lang si Lika. Dalawang magkasalungat na kwento. Isa mula sa isang taong ngayon niya lang nakilala, at isa mula sa sarili niyang ina. Sino ang kanyang paniniwalaan? Tumayo siya,
ang kanyang isip ay gulong-gulo, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, isang bagong damdamin ang namuo sa gitna ng kanyang galit at sakit. Pagdududa. Napatingin siya sa kanyang ina, ang mga mata niya ay nanlalaki sa isang dahan-dahang realisasyon. Ang unang piraso ng katotohanan ay bumagsak na. Sili ka po. Ang tumulong sa akin. Ang mga sumunod na araw para kay Lika ay isang paglalakbay sa kawalan. Hindi na siya umiiyak. Tila naubos na ang lahat ng kanyang luha. Ang natira na lang ay isang manhid na pakiramdam, isang kahungkagan na sumasama sa kanya mula paggising hanggang sa pagtulog. Ang dating sigla ng kanyang apartment ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Pinilit niyang maging normal para kay Angelo. Ngumingiti siya kapag kaharap ang anak. Nagbabasa siya ng mga kwento bago ito matulog. Naghahanda siya ng paborito nitong pagkain. Ngunit kapag tulog na si Angelo at siya na lang ang gising, doon bumabalik ang lahat. Ang masasakit na salita ni Mon. Ang malamig na tingin nito. Ang pagtalikod nito sa kanya. Sana hindi na lang kita nakilala. Bawat gabi, ang mga salitang iyon ang kanyang huling naririnig bago siya dalawin ng isang magulong pagtulog. Isang araw, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, napagdesisyonan niya. Hindi na niya kaya sa Maynila. Ang bawat kanto, bawat kalsada, ay may alaala ni Mon. Ang apartment na ito, na dati ay simbolo ng kanyang kalayaan, ay naging isang kulungan ng kalungkutan. Kailangan niyang umalis. Kailangan nilang magsimula ulit ni Angelo. Marahil sa ibang lugar. Marahil sa Cebu, kung saan mayroon siyang malayong kamag-anak. Kahit saan, basta malayo dito. Malayo sa lahat ng sakit. Anak, aalis tayo dito, ha? Sabi niya kay Angelo isang hapon, habang yakap-yakap ito. Pupunta tayo sa isang lugar na may dagat. Gusto mo iyon, di ba? Talaga po, Mama, kumislap ang mga mata ni Angelo. Makakagawa po ako ng sandcastle. Tumango si Lika, isang pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Baby boy. Gagawa tayo ng pinakamalaking sandcastle. Dahil sa desisyong iyon, nagsimula siyang mag-empek. Inilabas niya ang mga kahon at sinimulang ilagay ang kanilang mga damit at gamit. Nang buksan niya ang kanyang lumang bowl para kunin ang mga damit na hindi na masyadong nagagamit, ang mga kamay niya ay napahinto sa isang pamilyar na maliit na kahon. Ang kahon ng kanyang mga sikreto. Nag-atubili siya. Gusto niya itong itapon. Gusto niyang sunugin. Gusto niyang burahin ang lahat ng koneksyon sa nakaraan. Ngunit isang bahagi niya ang hindi makagawa nito. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nandoon ang kupas na litrato ni Mon. Nandoon ang resibo ng pregnancy test. At nandoon ang isang sobre na medyo naninilaw na. Ang sulat. Ang sulat na isinulat niya 6 na taon na ang nakalilipas, ngunit hindi niya kailanman nagawang ipadala. Sa hindi malamang dahilan, kinuha niya ito at sinimulang basahin. Ang sarili niyang sulat kamay mula sa nakaraan ay tila isang boses mula sa ibang panahon. Para sa lalaking hindi ko alam ang pangalan. Hindi ko alam kung bakit ko ito isinusulat. Siguro dahil kailangan kong ilabas ang lahat ng ito. Siguro dahil umaasa ako na balang araw, mababasa mo ito at maintindihan mo. Nagkita tayo sa piyesta. Lasing na lasing ka. Nakita ko ang lungkot sa mga mata mo. Gusto kitang tulungan. Iyon lang. Walang mali siya. Walang plano. Isang basong tubig lang at isang tawag sa tricycle ang naitulong ko. Pagkatapos noon, hindi na kita nakita. Pero hindi doon nagtapos ang kwento natin. Dahil pagkatapos ng gabing iyon, may iniwan ka sa akin. Isang regalo na hindi ko inaasahan. Isang buhay. Isang anghel. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahanapin. Hindi ako hihingi ng kahit ano mula sa'yo. Ayokong guluhin ang buhay mo. Itataguyod ko siya ng mag-isa. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko hinihiling na paniwalaan mo ako o panagutan mo kami. Gusto ko lang malaman mo na minsan sa buhay mo, sa isang gabing marahil ay kinalimutan mo na, nagkaroon ka ng isang anghel. At pangako, aalagaan ko siya. Nagmamahal. Ang babaeng nag-abot sa'yo ng tubig di. Tumulo ang mga luha ni Lika sa papel, binabasa ang mga salitang isinulat niya noon. Ang sakit, ang pag-ibig, ang pagpaparaya, lahat ay bumalik. Ito ang katotohanan.
Ito ang kanyang katotohanan. Isang katotohanang hindi kailanman narinig ni Mon. Isinara niya ang sulat at niyakap ito ng mahigpit. Ito ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Itatago niya ito, hindi bilang isang paalala ng sakit, kundi bilang isang testamento ng kanyang pagmamahal para kay Angelo. Maya-maya may kumatok sa pinto. Nagtaka si Lika. Wala siyang inaasahang bisita. Ipinunasan niya ang kanyang mga luha at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Nakatayo sa labas si Ramon. Ang mukha nito ay hindi na puno ng galit. Napalitan iyon ng isang bagay na mas komplikado, isang pinaghalong pagsisisi, pagkalito, at isang bakas ng desperasyon. Mukha itong pagod, ang mga mata ay namumugto, na para bang hindi rin ito nakatulog ng ilang gabi. Natigilan sila pareho, nakatitig sa isa't isa. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga hindi masabing salita. Si Ramon ang unang bumasag sa katahimikan. Lika, sabi nito, ang boses ay garalgal at puno ng pagsisisi. Kailangan nating mag-usap. Pinapasok ni Lika si Ramon sa apartment. Ang bawat galaw niya ay mabagal, tila isang panaginip. Ang lalaking sumira sa kanya ilang araw lang ang nakalipas ay heto ngayon, nakatayo sa kanyang sala, ang mga mata ay nakikiusap. Hindi siya nagsalita. Hinintay niya si Ramon. Ito ang pumunta rito. Ito ang dapat maunang magsalita. Lika ako ay nagsimula si Ramon, ngunit ang mga salita ay tila nahihirapang lumabas. Huminga siya ng malalim. Patawarin mo ako. Ang dalawang salitang iyon ay tumagos sa pader na itinayo ni Lika. Ngunit ang sakit ay nandoon pa rin. Para saan, tanong niya, ang boses ay malamig. Sa pagsigaw mo sa akin. Sa pagtawag mo sa aking sinungaling. O sa pagsabi mong sana hindi na lang tayo nagkakilala? Bawat tanong ay parang isang sampal kay Ramon. Yumuko siya, hindi makatingin ng diretso kay Lika. Sa lahat ng iyon. Sa lahat-lahat. Lika, naging tanga ako. Naging makitid ang utak ko. Hinusgahan kita nang hindi man lang inaalam ang buong katotohanan. Nakinig ako sa iba, naniwala ako sa kasinungalingan dahil mas madaling paniwalaan iyon kaysa sa katotohanang nasaktan ang ego ko. Tumingin siya kay Lika, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Nakausap ko si Mama. Ikinuwento niya ang nangyari sa piyesta. Na tinulungan mo ako. Hindi sinamantala. Tinulungan. Natahimik si Lika. Ang katotohanang iyon na nalaman ni Ramon mula sa sarili nitong ina, ang nagsimulang magtunaw sa yelo sa kanyang puso. Hindi pa rin siya nagsalita. Walang emosyong tumalikod siya. Kinuha ang sobre mula sa ibabaw ng kahon at iniabot ito kay Ramon. Ano to? Tanong ni Ramon. Basahin mo, sabi lang ni Lika. Iyan ang katotohanang hindi mo pinakinggan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Ramon ang sobre. Nakita niya ang isang luma at naninilaw na papel. Sinimulan niyang basahin. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang bawat pangungusap ng pagpaparaya at pagmamahal na isinulat ni Lika 6 na taon na ang nakalipas, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ko hinihiling na paniwalaan mo ako o panagutan mo kami. Gusto ko lang malaman mo na minsan sa buhay mo, nagkaroon ka ng isang anghel. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Ramon, tumama sa lumang papel. Nang matapos siyang magbasa, hindi na niya napigilan. Humagulgol siya. Isang iyak ng isang taong lubos na nagsisisi. Isang iyak ng isang taong ngayon lang lubusang naunawaan ang bigat ng kanyang kasalanan. Patawarin mo ako, Lika, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Sa lahat-lahat. Patawarin mo ako. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at sakit sa puso ni Lika ay naglaho. Ang natira na lang ay awa. Para kay Ramon at para sa kanilang dalawa. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang sandali. Lika, buksan mo to. Alam kong nandyan ka. Napatayo ng tuwid si Lika. Ang boses ni Brenda. Nagkatinginan sila ni Ramon. Tumango si Lika. Oras na para harapin ito. Magkasama. Binuksan niya ang pinto. Pumasok si Brenda na parang isang buhawi, ang mukha ay puno ng galit. Ngunit natigilan ito nang makita si Ramon na nakatayo sa sala. Aba!
Nagkakabati na ang mga sinungaling, sigaw ni Brenda, ang mga mata ay nag-aapoy. Tumingin ito kay Ramon. Ano, naniwala ka na sa mga drama niya? Sinabi ko na sa'yo, niloloko ka lang yan. Ngunit sa pagkakataong ito, si Ramon ang humakbang pasulong, tinatabingan si Lika. Ang itsura niya ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Tama na, Brenda. Nagulat si Brenda. Anong tama na? Kinakampihan mo pa siya. Alam ko na ang lahat, sabi ni Ramon, ang boses ay matatag. Alam ko na ang kasinungaling ang sinabi mo. At alam ko na rin ang katotohanan. Ang tanging kasalanan ko lang ay naniwala ako sa isang taong puno ng inggit ang puso. Inggit, tumawa si Brenda ng malakas. Bakit ako may inggit sa kanya? Sa isang babaeng nagpabuntis lang para yumaman? Hindi siya nagpabuntis, mariing sabi ni Ramon. Nagmahal siya. Nag-alaga. Itinaguyod niya ang anak niya ng mag-isa sa loob ng 6 na taon nang walang hinihinging kapalit. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan, Brenda, dahil ang puso mo, puro lason. Natahimik si Brenda, hindi makapaniwala sa narinig. Umalis ka na, sabi ni Ramon. Huwag ka nang magpapakita sa amin kailanman. Tumingin si Brenda mula kay Ramon papunta kay Lika, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Ramon, mas matatag kaysa kanina. Nakita ni Brenda na talo na siya. Walang-wala na siyang alas. Sa huling pagkakataon, isang masamang tingin ang ibinigay niya kay Lika bago tumalikod at lumabas ng pinto, isinara ito ng malakas. Nang mawala na si Brenda, muling bumalot ang katahimikan. Ngunit ngayon, ito ay isang katahimikang payapa. Humarap si Ramon kay Lika. Ang mga mata niya ay puno pa rin ng luha ng pagsisisi, ngunit mayroon na ring pag-asa. Dahan-dahan, ang tingin niya ay bumaba, napunta sa likuran ni Lika, kung saan nakatayo sa may pintuan ng kwarto si Angelo, tahimik na nanonood sa kanila, hawak ang isang laro ang kotse. Tiningnan ni Ramon ang bata. Ang hugis ng mukha. Ang mga mata. Ang ngiti na minsan niyang nakita. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay tuluyan ng nabuo. Dahan-dahan siyang lumuhod para maging kapantay ng bata. Tumingin siya kay Lika, ang mga mata ay nagtatanong, humihingi ng kumpirmasyon sa isang katotohanang alam na ng kanyang puso. At pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin sa bata, ang boses ay nanginginig, halos isang bulong. Anak ko. Tumango si Lika, isang luha ng kaluwagan ang pumatak mula sa kanyang mata. Iyon na ang sagot na kailangan ni Ramon. Ang mga sumunod na buwan ay hindi naging madali. Ang pagbuo muli ng isang bagay na nasira ay mas mahirap kaysa sa pagtatayo ng bago. Ang tiwala, minsang mawasak, ay parang isang baso na kahit anong pilit na pagdikitin ay laging may mga alamat na matitira. Ngunit pinili nilang subukan. Hindi para sa kanilang sarili lang, kundi para sa isang batang lalaki na sa wakas ay may pagkakataong magkaroon ng isang buong pamilya. Nagpasya si Ramon na manatili sa Maynila. Nag-file siya ng leave of absence sa eskwelahan sa San Pablo at naghanap ng pansamantalang trabaho bilang isang private tutor. Ang lahat ng kanyang oras at atensyon ay ibinuhos niya sa 2 tao, kay Lika at kay Angelo. Ang pinakamalaking hamon ay ang pagbuo ng relasyon niya kay Angelo. Sa simula, si Ramon ay si Tito Mon pa rin, ang kaibigan ni Mama. Dahan-dahan, sinimula ni Ramon na maging parte ng buhay ng bata. Siya ang naghahatid dito sa eskwelahan. Siya ang tumutulong dito sa mga takdang aralin. Siya ang kasakasama nitong maglaro sa parke tuwing hapon. Isang hapon, habang naglalaro sila ng bola sa isang parke malapit sa kanilang apartment, natapilok si Angelo at natumba. Hindi ito malakas na pagbagsak, ngunit sapat na para masugatan ang tuhod nito. Umiyak ang bata. Agad na lumapit si Ramon, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anak, okay ka lang? Dahan-dahan niyang binuhat si Angelo at inupo sa isang bench. Kumuha siya ng panyo at maliit na bote ng alkohol mula sa bag na lagi na niyang daladala. Habang maingat niyang nililinis ang sugat, humihikbi pa rin si Angelo. Masakit, di ba? Malambing na sabi ni Ramon. Pero mawawala rin yan. Ang mga matatapang na bata, kapag nasusugatan, umiiyak lang sandali tapos tatayo ulit para maglaro. Tumingala si Angelo kay Ramon, ang mga mata ay puno pa ng luha. Talaga po? Naman, sagot ni Ramon, umiti ito. Ganoon din ako noong bata ako.
Alam mo, minsan sa buhay, masusugatan at matutumba tayo. Ang importante, matuto tayong bumangon. Natapos linisin ni Ramon ang sugat at hinipan ito ng dahan-dahan. Tumingin sa kanya si Angelo at sa unang pagkakataon, hindi na Tito Mon ang nakita nito. Sa mga mata ng isang bata, nakita nito ang isang ama. Salamat po. Papa, sabi ni Angelo, ang boses ay mahina. Natigilan si Ramon. Ang salitang iyon. Papa. Ang salitang matagal na niyang pinapangarap na marinig mula sa batang ito. Niyakap niya si Angelo ng mahigpit at sa ilalim ng papalubog na araw, isang ama at isang anak ang tuluyan ng nagtagpo. Sa apartment, naabutan sila ni Lika na magkasamang nagtatawanan habang naglalagay ng band-aid. Ang puso niya ay napuno ng isang kagalakang matagal na niyang hindi naramdaman. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Angelo, naupo sila ni Ramon sa sala. Hindi magiging madali, Mon, sabi ni Lika, binabasag ang katahimikan. Marami pa tayong kailangang ayusin. Marami pa akong takot. Hinawakan ni Ramon ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng sinseridad. Alam ko. At naiintindihan ko. Hindi ako hihingi ng kapatawaran araw-araw, Lika. Sa halip, ipapakita ko sa iyo araw-araw na karapat-dapat ako sa tiwala mo. Sa tiwala ninyo ni Angelo. Gusto kong subukan, sabi ni Lika, isang maliit na ngiti ang namuo sa kanyang labi. Susubukan natin, sagot ni Ramon. Magkasama. Lumipas pa ang mga buwan. Si Lika ay nagpatuloy sa pagmamaneho, ngunit ngayon may inspirasyon na siyang umuuwi araw-araw. Si Ramon, habang nagtuturo, ay natutunan ang pinakamahalagang aral na hindi nakasulat sa mga libro, ang aral ng pag-ibig, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon. Si Angelo naman ay lumaking isang masayahin at mapagmahal na bata, panatag sa pagmamahal ng kanyang mama at papa. Isang hapon, habang papalubog ang araw, dinala sila ni Ramon sa isang mataas na lugar kung saan kitang-kita ang buong syudad. Naglatag sila ng banig at kumain ng simpleng merienda. Nakatayo sina Lika at Ramon, magkahawak kamay, habang pinapanood si Angelo na masayang nagpapatakbo ng isang maliit na saranggola. Ang hangin ay mahinahon at ang langit ay may kulay kahel at lila. Sabi nila, ang tiwala ang pundasyon ng isang matibay na relasyon, bulong ni Lika, nakasandal sa balikat ni Ramon. Totoo yun, sagot ni Ramon. Pero natutunan kong ang pundasyon ay hindi lang basta inilalagay sa simula. Minsan, kailangan mo itong buuin ulit, piraso bawat piraso, kahit gaano pa katagal. Tumingin sila sa isa't isa at mumiti. Isang ngiti na hindi na kailangan ng maraming salita. Isang ngiti na naglalaman ng lahat ng sakit na kanilang pinagdaanan, ng lahat ng aral na kanilang natutunan, at ng lahat ng pag-asang kanilang haharapin. Hindi na sila ang dating driver na palaban at ang aroganteng guro. Sila ay sina Lika at Mon, dalawang taong sinubok ng tadhana, sinaktan ng kasinungalingan, ngunit pinagbuklod ng isang katotohanang mas malakas kaysa sa kahit anong pagdududa, ang pag-ibig na kayang magpatawad, maghilom, at magsimula muli. At dito nagtatapos ang kwento ni Lika at Ramon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito, mula sa maingay na kalsada ng Quezon City hanggang sa tahimik na mga alaala ng San Pablo. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat pagdududa, at bawat munting tagumpay ng ating mga bida. Nais kong lumikha ng isang kwentong hindi lang basta pampalipas oras, kundi isang salamin ng totoong buhay, na puno ng mga di-perpektong tao na nagmamahal, nasasaktan, at nagsusumikap na maging mas mabuti. Ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa mga pagkakamali, sa pagbuo muli ng nasirang tiwala, at sa paghahanap ng lakas para bumangon mula sa pinakamatinding sakit. Sana ay naiwan sa inyong mga puso ang mensahe na laging may pag-asa, at ang katotohanan, gaano man ito kasakit sa simula, ang siyang tanging daan patungo sa tunay na paghilom. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang inyong naramdaman? Saang bahagi ng kwento kayo pinakanaantig o marahil na inis? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang